tanda ko na ito. Sinungalingan ang utak mo. Ang reklamong sisikaping ayusin ng public attorney ngayong gabi. Estafa. Ipinagkatiwalang perang pangnegosyo, bigla na lang daw naglaho. Malalim na tiwala. Ito ang pinanghawakan ng dalawang magkaibigan sa kanilang usapan tungkol sa pera. Pero ang pera pa lang ito ang wawasak sa kanilang pagkakaibigan at posibleng magdala pa sa isa sa kanila sa kulungan. Haharap ngayon ang dating magkaibigan kay Public Attorney Chief Persida Acosta. Ang punutulo ng kanilang away, perang inutang na hindi nababayaran. Magsitayo po ang lahat. Sisimula na po ang mediation. Maaari na po kayong umupo. Ang ating sasagawang mediation ay isa sa outreach activities at limited services din ng Public Attorney's Office upang ang lahat ng sigalot, away at gulo na humahantong sa asunto ay maayos sa halip na mapunta pa sa husgado. Inaasahan ko na ang bawat isa ay magsasabi ng totoo, pawang totoo, buong katotohanan, at alam natin ang pagsisinungaling mahulugan ng kaparusahan. Ang nagrereklamo, Genoveva Avila, 69 na taong gulang, mula sa Barangay 70 Zone 6, Caloocan City. Ang inirereklamo, Lydia Junio, 55 taong gulang, mula sa Barangay 70 Zone 6, Caloocan City. Ano po ang inyong inireklamo, Aling Genoveva? Ang nirereklamo ko po kay Lydia Junio ay yung pagkakautang niya sa akin ng pera at inalok niya ako na mag-finance sa NFA. May sadya ako sa'yo kasi may negosyo akong bigasan. Ngayon, parang gusto ko pang madagdagan para malaki nating income. Gaano Pwede ba, kalaki ang gusto mong meron? pwede bang mapagbigyan ako ng mga halagang 35,000 lang? Wala nang siyang malapitan na iba. Sa akin naman siya nakiusap. Pumasok ako doon sa loob nila at nag-usap kami. Mga buwan pa ng October yon. Ngayon, nang nakaupo ako sa loob ng bahay nila, ito na, ito ang ebidensya ko. Nagkwenta-kwenta siya, babayaran natin ganito, ganito ang presyo ng per sacks na bigas. Sinabi niya dito, sinulat niya itong kapirasong papel, nilagay niya rito ang 60 sacks, 51,750 plus 10 sacks, 8,625 na nagtotal ng 60,000. Kaya nag-usap kami kung paano ang kasunduan namin na gagawin. Ang sabi niya, maghahati tayo sa tubo. Sabi ko, pag-uusapan natin, sasabihin ko sa mga anak ko, kasi nagpaalam muna ako sa mga anak ko dahil pera nila yon. At sinabi ko rin sa mister ko, pumayag naman. Pagkatapos po, ngayon, ang isang anak kong bunso, yung mayroon talagang pera na pinapadala, na pinababang ko, sabi sa akin, Nanay, saan mo ilalagay yung bigas? Hindi naman yung kasya sa atin. Sabi ko, ang sabi ni Lydia, ay hindi ka dadalhin sa inyo yung bigas dito sa akin kasi ini-inspeksyon ng National Food Authority yan. Di pumayag naman ako na sa kanila imbak, siyempre siya may karapatan, siya may tindahan, siya may lisensya. Di, sabi ko, sige, tatanungin ko ulit ng mga anak ko kung papayag. Di, October yun. Pagdating ng November, napag-isip-isip ko, kung nga naman yung pera sa bangko, hindi kikita ng gano'n. Kasi sabi niya, linggo-linggo, papadeliver daw kami. Hati kami sa tubo. Nung pagdating ng November 17, 2008, nag-withdraw ako ng 60,000. Dinala ko na doon sa land bank, nakita kami doon. Tapos, gawa na siya nito, yung mga resibo ng land bank.
Sabi ko, bakit ka ako nakapangalan sa'yo? Sabi ko sa kanya, ay siyempre ikaw ako may lisensya, hindi ka naman pwede kasi wala kang lisensya, sabi niya. Pwede bang makita ang ebidensya nyo? Original po ito. Dalawang OR po kasi ito. Bali, 3 times siya nagbigay ng OR. Aling Genoveva ay mga deposit slip. O deposit Hindi slip po na. ito resibo. So, umaabot na Monthly. magkano lahat itong kanyang... Hindi po, minsan lang po ako nag-deposit ng yung 35,000 mahigit. Inabot mo yung pera sa kanya? Oo, sa Pagkatapos ma-deposito, itong mga perang ito, ano nangyari? Napartihan ka ba niya? Binibigyan po ako niya ng 1,000. Ano ngayon na nirereklamo mo, Aling Genoveva? Yung principal po na 35,000, ang gusto ko na sa kanya, gusto ko ipabalik kasi hindi na siya nakakakuha ng bigas po. Sa pagkaalam mo, Aling Genoveva, bakit hindi ka na niya nabayaran o naibalik yung puhunan mo? Yun na po ang nagtataka ko, naubos naman ang bigas na dinideliver linggo-linggo, 41 kaban. Bitbit ang kanyang ebidensya, iyan nga yung computation ng kanyang kumari na nakasulat lamang dyan sa piraso ng karton ng sigarilyo ay masama ang loob na kinuwento ni Genoveva Avila kung paano siyang naglabas ng pera para sa negosyo nila ng kaibigang si Lydia. Sa simula ay maganda naman daw ang takbo ng kanilang business pero humina ang kita hanggang dumating sa punto na wala nang binibigay na pera sa kanya ang nangutang na kumari. Disgrasya! Opo. Na-hold up po kasi siya eh. Na-hold up! Yes, ma'am. Eh pero ikaw ang may obligasyon nun. Hindi ko Dahil naman kung hindi mo ho. isosoli yun sa kanya, Nirereklamo ni Genoveva Avila ang kanyang kumare. Ayon sa kanya, niloko na nga siya sa negosyo ay ayaw pa nitong magbayad ng kanyang utang. Ngayon naman ang panig ng sinasabing estafadorang kumare. Pakinggan natin ang kwento ni Lydia Junio. oh, Aling Lydia, anong masasabi mo sa akusasyon sa'yo ni Aling Genoveva? Noong November 17, na-approve po ang alokasyon ko na 100%. Ngayon, inalok ako ng asawa niya na kung may kulang ang puhunan mo, magsabi ka lang sa akin. At pag-uusapan naming mag-asawa, sabi niya. Kaya nung na-approve po ako ng NFA ng 100%, 41 sacks, pinabayaran ko yung 41 sacks at yung kung resibo, binalik ko sa NFA. Kaya lahat po ng mga akusasyon na siya sa akin, hindi po totoo yun. Alin ang hindi totoo sa po. akusasyon niya? Turan mo nga. Yung ano nila, yung may pinag-uusapan kami na nanghiram akong pera, nag-finance po sila sa bigas. O ano nga yun, di hiniram mo din. Hindi, iba yung hiram kasi yung hiram, nanghiram ako, yung finance, sila yung nag-alok ng mag-finance ng bigas po. Hindi nga, ganun din yun. Yung pera ay galing sa kanila. Opo. Na may obligasyon ka isoli sa kanila at maghati rin kayo sa tubo. Kasi po, ganito, nung nag-finance sila ng bigas sa NFA, pag nabenta yon, hati kami sa kita. O di binibigay ko yung kita. Ay, Ngayon, yung puhunan na pinagbentahan. Siyempre, pag may pinagbilan, nandun yung kapital, nandun din yung tubo. Isang lump sum yun. Yung sa tubo, hati kayo. Tapos roll over mo na naman yung puhunan. Opo, ganun po nangyari Tapos, sa amin. bakit nababawasan yung puhunan? Hindi, naibebenta mo naman daw yung bigas. Buo naman po yung puhunan namin. Ah, buo. Opo, Yun. buo naman po. Ay, nasaan ngayon yun? Nagkaroon akong kapital, nakita naman nila ng mga kasama ko, silang magpaikot dahil mas malaki yung alokasyon nila kaysa akin. Inilipat mo yung kapital sa iba? Opo. Ibig mong 100 eh. sabihin, Ay, 1,000 eh. dinivert mo sa ibang pamamaraan. Yung usapan nyo, ikaw magpapaikot nun, hindi ibang tao, pero nilipat mo sa ibang tao. Isang Alam mo grupo bang ano kami. yan? Kung di mo maisosoli, istapa yan, misappropriation yan, diversion. Dahil ikaw ay may obligasyon na isoli sa kanya pagkatapos na yan ay mapuhunan mo. Hindi pa tapos yung Ay, aming operation 2008 pa yan eh. Anong taon na ngayon? 2010 na. Operation pa rin po kami. Eh, may demanda sa yung isoli mo eh. Soli mo yung kapital niya. O, ang sinabi ko naman sa kanila, hindi pwedeng isauli agad-agad. Na Ang para sa problema, Aling indigent- Lydia, sinali mo na sa iba yung pera ka mo eh. Hindi niya alam yon ni Aling Genoveva. Kailan mo hininto? Ang alin po? Itong Yung ano? Ito. pagbibigay ng tubo. Siguro June, yung June yun ang hindi na ako nakapagbigay ng June 2009. June 9, opo. Eh, ang tagal na pala, may higit 1 taon na eh. Nasaan na ngayon yung puhunan? Nasa kanya. Na-disgrasya na po ng ano namin, yung mga kasama. Kasi Na-disgrasya? Opo. Na-hold up po kasi siya eh. Na-hold up! Yes, ma'am. Eh, pero ikaw ang may obligasyon nun. Eh, hindi Dahil ko naman kung hindi ho. mo isosoli yun sa kanya, meron kang istapang nakukumit, no?
At yan ay may kaparusahan sang-ayon sa Artikulo 315 of the Revised Penal Code. Pwede kang makulong ng 12 taong mahigit. Opo. Ang problema, sa iyo pinagkatiwala, ipinasa mo sa iba. Tapos sasabihin mo na hold up na ano na. Na-hold up po O, sila. yan ang sasabihin mo. Paano naman yung puhunan ni Aling Genoveva ngayon? Ano? Parang magulo yung kwento mo. Ikaw naman, Aling Genoveva, anong masasabi mo sa sinasabi niya? Sabi niya, bibigyan niya ako ng July 15 ng partial. Pumayag na ako, kahit partial. Noong 2009 pa yon, ano? Hindi po, ngayon 2010 na lang ako nagreklamo kasi sawang-sawa na ako sa pangako, hindi tinutupad. Pagkatapos ng July 15, nag-uusap kami, sabi niya, buong July ay walang ako deliver ng bigas. Wala ka eh. Paano Wala ka talaga. Paghuhulog ko, antay-antay kang kaunting oras. Pag may maghulog ng bigas, ihuhulog ko sa'yo. Okay, sabi ko, sige ka ako, pagbibigyan pa kita. Buong Agosto naman Nika, titingnan ko kung may dating. Sabi naman ng mga barangay ang nagre-react, paano kung walang dating? Na bigas, hindi ka lang magbabayad. Sabi ko, sige, pagbigyan natin buong Agosto kung mayroon siyang darating na bigas. July 15 na yun, naisipan namin ng sekretary ng barangay, nag-request sa akin, Aling Nini, tumawag nga tayo sa opisina ng NFA. Sabi ko, sige, tumawag nga tayo. Yung pala, July 8, diniliberan pala siya ng bigas. July 8. Dinilibiran. Oo, ngayon, pag uwi ko sa bahay, pinuntahan ko siya. Maring Lydia, Mari, nasaan ka na? Parang walang tao. Oy, Aling Lydia, sabi mo kasalanan ng NFA, may delivery pala naman sa'yo. Oo, may sabi hindi Wala pa pong nakarating may sa deliver akin. sa'yo. Wala nakarating. Hindi, sinabi mo sa akin, i-deliver sa pinanser mo na taga-loob. Meron daw siyang pinanser na iba. Taga-loob daw. Mismo Kumuha ng pera sa iba. Aywan ko sa kanya, meron daw. Hindi po ako kumuha ng pera, kundi sila na yung sumasagip sa amin na mga retailer na nagkaroon ng problema. Eh di ganun din yun. Siya yung nagbibigay ng pera para ma-deliveran ka uli. Financier mo nga. Sila na ho yung Tapos may nagbibigay. pangako ka rin doon na babayaran mo sila, di ba? Wala po. Paano yun? Hindi. Ang problema, Aling Lydia, ang sinasabi mo ngayon, na-hold up na si pera. Ano pa isusoli mo nga kay Aling Genoveva? Basta intayin lang po kami na Naguguluhan ako mariloan. sa sinasabi mo eh. Kanina, problema, NFA. Kanina, hindi kayo dinideliveran. Kanina, umuunti ang percentage na pinapadala sa inyo. Ngayon naman, hold up naman. Ngayon po, lahat ng pangako niya puro hindi tinutupad. Kaya nag-ano na ako sa kanya na kahit unti-unti, partial, bigyan niya ako kasi mayroon din ako mga obligasyones na bayaran. Ay, puro lang pangako, puro pangako. Saan makakarating yung pangako? Hindi naman tayo kakain sa pangako. At saka tumatawa-tawa lang po siya, parang baliwala lang po sa kanya eh. Tatawa-tawa ka nga hanggang dito. Hindi lang Aling siya, Lydia. hindi siya nababahala. Alam mo, Hindi ko ako niyan, hindi ko tatawa-tawa ka rin. makakatulog. Tapos kung sino-sino pa sinasangkot mo sa kompromiso mo. Ang punto de vista ngayon, meron kang outstanding na kinuhang pera, capital mula kay Aling Genoveva, halagang 30,000 ang natitira. Ang obligasyon mo ngayon, isoli mo yon. Dahil kung di mo isosoli, pwede kang makasuhan sa Article 315, Paragraph 1B ng Revised Penal Code, swindling by misappropriation and conversion. Parusa dyan, mahigit 13 taon na pagkakulong. Kasong estafa o 13 taong pagkakakulong ang posibleng harapin ni Lydia Junio. Pero ang lalong kinakainis ni Genoveva ay ang tila pangiti-ngiti pa itong si Lydia at tila hindi sineseryoso ang pagkakadispalko sa kanyang pera. Mas umiinit ang diskusyon, tuluyan na bang magsosolian ng kandila ang dalawang magkumare? Magkakaareglo pa ba o diretso asunto na ang usapan? Tanong pa po yun kasi Kailan mo lang yan, ngayon mo lang nanay, na pinadala ka noon pala pa ng po kapatid mo. yun. December pa binigay. Kailan kayo nag-claim? Kailan kayo nag-claim? Hindi mo na yung pabago pa naman. Niloko raw siya ng mga mismong pinagkukunan niya ng NFA rice kaya nagkalugi-lugi ang kanilang negosyo. Depensa pa ni Lydia Junio, hindi tamang tawagin siyang estafadora dahil tuloy pa rin naman ang operasyon ng kanilang negosyo. May magagawa pa ba si Lydia ngayong naniningil na ang kanyang kumare? Alamin ang sagot kay Public Attorney Chief Persida Acosta. Ang kaso, estafa. Base sa Article 315 ng Revised Penal Code, dalawang elemento ang kinakailangan upang maparusahan ng kasong estafa. Una,
kailangang may pang-aabuso sa tiwalang ibinigay ng naghahabla sa isinasakdal na may kasamang panloloko. At pangalawa, kailangang may perwisyong nagawa sa isang tao na may katumbas na halaga ng pera o ari-arian. Sa kaso ni Lydia Junio, na hindi nagsauli ng para sa ipinahiram na puhunan para sa negosyong bigas, maaari siyang maharap sa kasong estafa na may katapat na parusang 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Pero hindi dapat lumagpas ng 20 taon ang penalty o parusa. Aling Lydia, napansin ko marami kang hawak na dokumento. Ano ba yan? Ebidensya mo ba yan na wala kang kasalanan? Opo. Ang aming project na ito, project po ng NFA DSWD para sa mga indigent families. Nag-finance po sila, kaya pinapaunawa ko po sa kanila yan. Yan po yung mga resibo na nakakapagbigay po ako ng 1,000 weekly. Mula November 17 hanggang May. May po yun. May duplicate ka pala nitong deposit mo. Opo. Tigisa kayo ng kopya ni Aling Hinubeba. Lumilitaw, pinapasok mo lang ulit pagkatapos ka madeliveran. Opo. Ganun tawag doon po eh. yun. Di ba? Ganun lang po yun. May ikot. Balik ng balik ang pera, yung puhunan. Opo. O yun, ano ngayon ang may kaugnayan sa sinasabi mo na... Nandyan po sa sulat ko na nagkaroon po na po akong puhunan, kaya pinaikot nila yung Saan galing ang puhunan mo? sa kapatid ko po. Ay, paano yung puhunan mong galing sa kanya? Nasa kanila na nga po, kasi wala Ako, silang walang puhunan. kaugnayan dito sa ating usapan, ang pinag-uusapan natin dito, yung puhunan na galing kay Aling Hinubeba. So, hindi mo dapat isali dito sa mga sinasabi mong ebidensya, yung katibayan ng pagpasok mo sa land bank ng pera, paghuhulog, nung galing sa kapatid mo. Hindi, kasi nagkaroon na po ako, kaya nga, tinatanggap naman po nila yung 1,000 weekly. Kaya, ibig sabihin, wala silang reklamo. Nagreklamo lang po sila nung wala na silang pera. Pinag-usapan nyo nga na maghahati kayo sa tubo. O nga po, tinatanggap naman Paano po nila. magreklamo kung pinatutubuan mo naman yung pera nila? Eh, Nagreklamo sila nung hindi na mo maibalik kay Aling Hinubeba yung pera na ibinigay niya sa iyo. Po, Ano po ba yung bagong mga puhunan. dokumento mo dyan? Tingnan nga natin. Pinadalhan ko Kailan pala ako eh. nag-start? Sabi mo, bibigay mo sa akin yun. Pala eh. Kailan na-start, saka yung Ginamit mo huling rin tumanggap sila po ng Kaya hindi ko alam na nagre-reklamo na po sila. Hindi mo alam na nagreklamo sila. Eh sabi niya, nagbarangay pa kayo. Barangay na nga tayo. Nabigla po ako. Kaya nga ako nagpabarangay sa'yo dahil hindi na nga ako nakikinabang. Hinihingi ko na sa'yo yung puhunan ko. 2009 pa yon. Ganito po yon kasi hindi kayo nakakaintindi. Ano hindi nakakaintindi? Ako pa, ang tanda ko na ito. Oo Hindi ako nga. nakakaintindi. Teka, ikaw, Oo. papunta ka pa lang doon, pabalik na ako. Bakit hindi ako makakaintindi? Hindi. Ako, marami na akong pinasukan na Hindi tayo trabaho. nagkasalubong, magkaiba tayo ng... Kasi nung alingan ng utak mo, ako, totoo ang sinasabi ko. Hindi. Na ang pangako mo sa akin, pag humingi ka sa kapatid mo ng pera, padalang ka, bibigay mo sa akin, Noon- ibabalik mo yung puhunan Noon sa pa akin. po yun. Hindi mo Noon pa sinabi po yun na. Yung noon pa po yun. Kasi Kailan mo lang yan? Ngayon ko lang nalaman na pinadala ka noon pala pa ng po kapatid mo. yun. December pa binigay. Kailan kayo nag-claim? Kailan kayo nag-claim? 29 pa bago pa dumating si Abet Oo. ng Abril, 29. May pera kayo Pauwi noon. na. Wala na nga akong pera kayo, parating na nga May anak pera ko kayo. May pera. Oh. Oh, tama na Ganon. yan. Oh. Aling Lydia, Opo. meron po ba kayong testigo? Po, Marlene Bagbanwa. Ano po ang nalalaman nyo? Nahiram ko po yung perang Magkano halagang nahiram mo kay Aling Lydia? 15,000. 15,000. Dahil po doon, kulang po yung punan ko at saka, pero sa po, na hold up po ako. Sa pagkaalam mo, kanino galing yung 15,000 na yon? Napuhunan na hiniram mo kay Aling Lydia. Sa kanya po kasi hindi naman Kailan po mo niya hiniram nabanggit. yun? May yata yun. Sigurado ka? May 2008? Ano nga po uli ang pangalan nyo? Marlene po. Marlene? Aling Marlene, maupo na muna po kayo. Sorry po, pero may po yung sinasabi yung transaksyon na nanghiram kayo kay Aling Lydia. Yung pangungutang ho niya at pagkuha ng pera kay Aling Hinubeba ay Oktubre, Nobyembre. So hindi po sakop at walang kinamalayan yung pagtestigo nyo dito. Pwede po ba? Huwag na po kayong sumali dito sa problemang to. Ngayon, Aling Lydia, paulit-ulit na lang tayo sa paulit-ulit na mga depensang sinasabi nyo. Pwede po ba? Matanong ko kayong muli, ano bang gusto nyo? Asunto o areglo? Areglo po. Ano ang maipapangako mo kay Aling Hinubeba? Bali po, napag-isip-isip ko na
mabibigyan po siya ng monthly na 1,000. Sisikapin po namin yon. Hanggang sa matapos mo yung 30,000 na kulang mo. Opo. 30 months. Aling Hinubeba, ano iyong masasabi? Dagdagan mo naman, para mo naman ako ginagawang kawawan yan eh. Hindi naman po kasi Magagalit ang mga anak ko. kikiusap naman ako sa inyo na kung makakapagbigay ako ng 1,000 monthly, Sana naman ako lingguhan. dadagdagan, wala po ka maipangako sa lingguhan. Monthly muna. Kailan ka naman mag-uumpisa sa sinasabi mo? Pagka- Pero hindi ako papayag na hindi ka magdadagdag. Aling Mag-offer pa nga. Hinubeba, 1,000 kada buwan, 2 taon at kalahati bago siya makabayad. Oh, biro mo yan, 2 taong Kasi hindi ka naman mabayaran. Dagdagan mo naman eh 1,000. 2,000. Aling Lydia, 2,000 kada buwan. Ganito na lang po yun. Basta yung 1,000 para makapag-start tayo ng bayaran. Ngayon, kung may dumating, malay nyo, ma-blessan tayong malaking halaga. Eh di, Sana nga. ganun na ho. Saka nakita mo naman, wala kami mga trabaho mag-asawa. Okay, Aling Hinubeba, sa Makatwid, Dagdagan. nagkakasundo kayo ngayon? Opo. 1,000 kada buwan. Okay. Within the first 5 days of the month ang bayad. At kung meron kang iluluwag, Dadagdagan. papasok mo sa kanya. Basta ang minimum payment mo sa kanya na hulog ay 1,000 kada buwan. Kada buwan. Okay po yun. O, sa Makatwid, magsasagawa na tayo ng kompromiso, compromise agreement, kasunduan. Hinubeba Avila nagrereklamo versus Lydia Junio inirereklamo. Kasunduan. Kami na nakalagda sa kasunduang ito ay napag-usapan at napagkasunduan ang mga sumusunod. Una, babayaran ni Lydia Junio si Hinubeba Avila ng halagang 1,000 kada buwan na tuloy-tuloy na babayaran hanggang 30 buwan o 2 taon at 6 na buwan hanggang sa matapos at mabayaran ang halagang pagkakautang ni Lydia Junio kay Hinubeba Avila na ang unang buwan hulog ay magsisimula sa ika-5 ng Oktubre 2010 at ang susunod na buwan ng hulog ay tuwing ika-5 ng buwan na susunod hanggang sa matapos ang pagkakautang. Ang kasunduang ito ay voluntaryo naming isinagawa ng walang halong pananakot o hindi sapilitan, hindi labag sa batas, hindi immoral, hindi kontra sa nakagawian o pampublikong pulisiya. Pirma ng bawat panig. Attorney Aresa? Kung sakaling hindi sundin ni Lydia Junio ang kanyang pangakong nakasaad sa compromise agreement na pagbabayad ng 1,000 piso kada buwan kay Genoveva Avila hanggang sa matapos ang kabuuang utang, maaari siyang kasuhan ng Public Attorney's Office ng perjury o pagsisinungaling. May katapat itong parusa na 6 na buwan hanggang 6 na taong pagkakakulong. Bukod dyan, maaari na ring ituloy ni Genoveva Avila ng pagsasampa ng kasong estafa laban kay Lydia Junio. Aling Lydia, kapag hindi ka tumupad sa kasunduang ito, tuloy ang kasong estafa laban sa iyo. Kaya tumupad ka sana para hindi ka makalaboso, kaya dapat sikapin mong makatugon ka sa iyong sinumpaan sa kasunduang ito. Mahaba at mainit man ang naging diskusyon, ay nagkaroon pa rin tayo ng isang resolusyon. Nagpaareglo si Genoveva Avila sa kanyang kaibigang si Lydia Junio. Ang 35,000 pesos na inutang ni Lydia, babayaran niya ng 1,000 kada buwan hanggang mabuo ang kabuang halaga. Subukan nating mahinga ng pahayag si Mrs. Avila. Palagay ko naman, hindi na pwedeng hindi niya tutuparin ni Lydia yung pangako niya. Nagulat na lang ako sa ganitong sitwasyon pero maganda rin ang resulta. Kaya natutuwa po ako na nakarating ako sa ganitong at least mayroon kaming aral.